Martial Peak, Kabanata 5257. Mga naipon na kalamangan. Habang naguguluhan ang Black Ink Clansmen, isang kakaibang pagbabago sa enerhiya ang naramdaman na nagmumula sa kailaliman ng kawalan. Ang direksyon ay kung saan nag-aaway ang dalawang nangungunang masters. Bagamat napunta sila sa isang larangan ng digmaan na malayo sa Royal City, malinaw pa rin na ipinadala sa lugar na ito ang resulta ng kanilang labanan. Sa makatuwid, kapwa ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters at Territory Lords ay maaaring makadama kung ano ang nangyayari doon. Talaga, ang dalawang nangungunang masters ay pantay na tugma sa bawat oras na sila ay lumaban, at ni isa sa kanila ay hindi maaaring makakuha ng mas mataas na kamay. Palagi silang magkakasusugatan. Gayunpaman, may kakaiba sa pagkakataong ito. Biglang lumakas ang aura ng Old Ancestor at ang lakas at tindi ng kanyang mga pag-atake ay tumaas ng husto. Sa kabilang banda, hangina ang aura ng Royal Lord dahil sa hininga. Ang realisasyon ay nagpasindik sa Territory Lords. Ang kalalabasan ng labanan ng Old Ancestor at Royal Lord ay kritikal na makakaapekto sa resulta ng buong digmaan. Ang dalawa sa kanila ay palaging pantay-pantay, kaya bakit ang Royal Lord ay biglang nasa napakalaking kawalan ngayon? Pinatunayan ng kanyang humihinang aura ang puntong ito, at hindi ito magandang senyales para sa Black Ink Clan. Sa una, ang Territory Lords ay nanalangin na ang Royal Lord ay nahuli na lang sa anumang paraan at natagpuan ang kanyang sarili na pansamantalang nasa kawalan. Pagkatapos ng lahat, kapag nag-away ang dalawang masters na ito, natural na may mga pagkakataon na ang isa sa kanila ay lumitaw na mas malakas. Paminsan-minsan, ang isa sa dalawa ay gagamit ng makapangyarihang secret technique na nagbibigay sa kanila ng kaunting kalamangan sa momentum. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi nagtagal at sila ay malapit nang bumalik sa isang estado ng ekwilibriyo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, napagtanto ng Territory Lords na may isang bagay na lubhang mali. Ang aura ng Royal Lord ay patuloy na hangina, at walang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik-tanaw. Walang alinlangan na siya ay ganap na pinipigilan ngayon. Sa kabilang banda, ang aura ng Old Ancestor ay tumigil sa pag-alon dahil naabot na nito ang tuktok nito, isang uri ng tugatog na hindi pa naramdaman ng Black Ink Clan. Walang ideya ang Territory Lords kung ano ang nangyayari sa pagitan ng dalawang nangungunang master na ito, at hindi rin naintindihan ng 8th Grade Black Ink Disciples kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang aura ay naging malinaw kung sino ang nanalo. Kung ikukumpara sa pangangibabaw ng Old Ancestor, ang pagganap ng Royal Lord ay eksaktong kabaligtaran. Ang lahat ng human warships ay konektado bilang isa, at lahat ng kanilang mga defensive array ay ganap na na-activate. Sa tulong ng intertwining branches formation, ang buong fleet ay nabalot ng malakas na defensive barrier. Bilang resulta, mahina ang mga pag-atake ng human army, ngunit ang kanilang depensa ay hindi maarap. Higit pa rito, napanatili nila ang isang mataas na antas ng kadaliyang kumilos, kaya ang pagbobomba ng mga pag-atake mula sa Black Ink Clan ay hindi makapinsala sa mga tao. Ang mga anomalya tulad ng hindi pangkaraniwang taktika ng mga tao, ang biglaang pangangibabaw ng Old Ancestor, at ang humihinang aura ng Royal Lord ang nagpagulo sa Black Ink Clan. Bahagyang napagtanto ng Territory Lords kung ano ang nangyayari, at kasunod ng utos ni Chekong, ang Black Ink Clansmen ay nagmamadaling pinalaki ang puwersa sa likod ng kanilang mga pag-atake sa human warships sa pag-asang makakamit nila ang isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang kanilang mga pagtatangka ay walang saysay. Pagkatapos ay dumating ang sandali kapag ang World Force sa di kalayuan ay sumabog, pagkatapos nito ang aura ng Royal Lord ay tumalim. Isang takot na si Chekong ang lumingon sa direksyong iyon, pagkatapos ay nagpasa ng isang utos. Sa sumunod na sandali, pinangunahan ng ilang Territory Lords ang 8 8th Grade Black Ink Disciples at 100,000 Black Ink Clan na sundalo palabas ng battlefield patungo sa lugar kung saan nakikipaglaban ang nangungunang masters. Sa sandaling iyon na ang humans, na palaging nasa depensiba, ay biglang naglunsad ng isang todo atake. Habang isinaaktibo ang spirit arrays, hindi mabilang na secret techniques at artifact attacks ang binaril mula sa fleet ng warships at tinamaan ang mga sundalo ng Black Ink Clan. Samantala, sa kailaliman ng kawalan, malayo sa Royal City, dalawang figure ang lumilipad pasulong, ang isa ay nakatakas, ang isa ay humahabol. Ang nasa harap ay natatakpan ng makapal na Black Ink strength. Ito ay ang Royal Lord. May orihinal na dalawang itim na pakpak sa kanyang likod, ngunit isa na lang ang natitira ngayon. Yung isa naman parang natanggal sa katawan niya. Ang sugat ay tumalsik pa rin ng itim na dugo, na may hilaw na laman na nakalantad sa kawalan. Siya ay tumingin lubhang miserable. Nang makatakas ang Royal Lord, napuno ng takot ang kanyang mukha.
Gayunpaman, hindi ito maaaring makatulong, dahil ang kalaban na dapat ay kanyang kapantay ay biglang nagpakita ng isang kapangyarihan na higit pa sa kanyang sarili. Paano naging posible na siya ay manatiling kalmado at nakolekta? Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking pag-urong mula nang umakyat siya sa ranggo ng Territory Lord. Sa paglipas ng mga taon, nakasagupan niya ang maraming makapangyarihang human cultivator, at matagumpay pa siyang naglunsad ng palihim na pag-atake sa isang Old Ancestor 30,000 taon na ang nakalilipas matapos siyang maging Royal Lord. Habang nakikipagtulungan siya sa isa pang Royal Lord, nagawa nilang patayin ang Old Ancestor na iyon. Sa makatuwid, palagi niyang nararamdaman na ang mga tao ay walang gaanong halaga. Gayunpaman, sa araw na ito, ang Old Ancestor na nakaharap sa kanya ng higit sa 100 taon ay biglang nakaranas ng hindi pa nagagawang pag-akyat ng lakas. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ito ay hindi dahil siya ay mas mahina kaysa sa Old Ancestor. Kung pareho lang sila sa kanilang peak, hindi siya magiging sobrang battered kahit medyo mahina siya. Gayunpaman, dahil siya ay nasugatan ng Old Ancestor na ito sa unang pagkakataon noon, ang kanyang mga sugat ay hindi kailanman gumaling ng maayos. Higit pa rito, paulit-ulit siyang masasaktan tuwing 20 taon. Bago pa maghilam ang mga dati niyang sugat, may mga bago na namang sugat. Ang parehong bagay ay paulit-ulit na nangyari sa nakalipas na 100 taon, kaya't ang kanyang mga pinsala ay lumala lamang. Sa una, naisip niya na ito ay ang parehong kaso para sa human Old Ancestor. Kung tama ang impormasyong ibinigay sa kanya, napakahirap para sa babaeng Old Ancestor na ito na gumaling mula sa kanyang mga sugat, kaya magkano ang maaari niyang mabawi sa loob lamang ng 20 taon. Sa paglipas ng mga taon, ang Old Ancestor ay palaging mukhang nasugatan sa tuwing sila ay lumalaban, na nagreresulta sa kanila na talagang magkatugma. Hanggang ngayon lang niya napagtanto na niloko siya. Ang Old Ancestor ay ganap na gumaling. Hindi lang sa pagkakataong ito, kundi sa tuwing nag-aaway sila. Nagkunwari lang siyang sugatan para malaglag ang bantay niya. Habang nagsasagawa sila ng matinding away sa paglipas ng mga taon, unti-unti niyang tiniyak na lalo lang lumalim ang mga sugat nito. Matapos makaipon ng napakalaking kalamangan, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang madugong pangil ngayon. Pareho silang magkatugma, ngunit ang isa sa kanila ay nasa peak condition habang ang isa ay sinalanta ng maraming mabibigat na pinsala. Walang alinlangan kung sino ang mananalo sa naturang laban. Hindi mahalaga kung ito ay tungkol lamang sa pagpapasya ng tagumpay o pagkatalo, ngunit ang kinatatakutan ng Royal Lord ay dahil ang Old Ancestor ay matiyagang gumugol ng 100 taon na inilatag ang bitag na ito para sa kanya. Ang kanyang intensyon ay tiyak na hindi lamang upang saktan ulit siya. Ano siya pagkatapos ng oras na ito ay ang kanyang buhay. Ang isang Old Ancestor ay gagamit lamang ng ganoong pasensya at pagiging maingat upang patayin ang isang Royal Lord. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisisi sa kanyang sariling pagkakamali. Dapat ay naisip niya na ang babaeng ito ay hindi gaanong nasaktan gaya ng iniisip niya. Hindi rin siya dapat umalis sa Royal City at sumunod sa kanya sa napakalayong larangan ng digmaan. Higit sa lahat, nagalit siya sa Royal Lord mula sa Yinyang Theater, na nanligaw sa kanya. Kung hindi dahil sa buong tiwala niya sa impormasyong ibinigay nito sa kanya, hindi siya mahuhulog sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Anuman, walang kabuluhan ang pag-iyak sa natapong gatas. Ngayon, kailangan niyang tumuon sa kung paano siya makakatakas mula sa Old Ancestor at makabalik sa Royal City. Hanggat makakabalik siya sa Royal City, magagamit niya ang kanyang Black Ink Nest para itaboy ang kanyang kalaban. Sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng kapital para lumaban. Gayunpaman, ang kanyang mga pagkakataon ay maliit. Mahigit 100 taon nang naghahanda ang Old Ancestor para sa sandaling ito, kaya tiyak na hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong tumakas. Ang patunay nito ay sa simula ng laban, naakit niya siya sa isang lugar na mas malayo sa Royal City kaysa karaniwan. Ngayon, sa kanyang kasalukuyang estado, aabutin siya ng hindi bababa sa 1 oras upang bumalik sa Royal City. Ang 1 oras ay higit pa sa sapat na oras para putulin ng Old Ancestor ang kanyang ulo. Habang tumatakbo siya palayo, naramdaman niya ang nakakatakot na secret techniques na papalapit sa kanya mula sa likuran. Bagamat sinubukan niyang umiwas at lumaban, sa tuwing tinatamaan siya ay lalo pang lumulubog ang kanyang lakas. Sa kanyang likuran, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay walang humpay na humahabol sa kanya. Habang nagsagawa siya ng iba't ibang handsil, nagcast siya ng secret techniques na hindi pa niya naipakita noon. Kalmado ang ekspresyon niya. Hindi siya nagpakita ng anumang kagalakan o inaasahan tungkol sa pagpatay sa isang malakas na kalaban ng parehong kalibrera. Iyon ay dahil alam niyang hindi pa rin sigurado ang lahat bago dumating ang huling sandali.
Maging ang mga territory lords at feudal lords ay may mga pamamaraan upang iligtas ang kanilang buhay sa kritikal na sandali, hindi pa banggitin na siya ay humahabol sa isang royal lord. Kung hindi pa rin niya naisip na may pagkakataon siyang mabuhay, imbes na tumakas ay tumalikod na siya at sinubukang ibagsak ito kasama niya. Bagamat siya ay naging matyaga sa paglipas ng mga taon na naghihintay para sa araw na ito, at gumawa ng maraming naunang pag-aayos, wala siyang tiwala na magtatagumpay siya sa huli. Kaya lang niyang gawin ang kanyang makakaya at hayaan ang langit na magdesisyon. Gayunpaman, sa hitsura nito, malaki ang posibilidad na magtagumpay siya. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ng ilang territory lords ang 8 8th grade Black Ink disciples at 100,000 Black Ink clan na sundalo mula sa Royal City upang tulungan ang Royal Lord. Pinili din ng mga sundalo ng tao na mag-aklas sa sandaling iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa direksyon na pinupuntahan ng detachment ng mga sundalo ng Black Ink clan, alam na ni Xiang Shan kung saan sila pupunta. Kung magiging maayos ang lahat, ito na ang huling labanan dito sa Royal City. Ang Old Ancestor ang susi sa pagkapanalo sa digmaan, kaya tiyak na hindi hahayaan ng mga tao ang mga sundalong Black Ink clan na abalahin siya. Sa makatuwid, sa ilalim ng pamumuno ni Xiang Shan, ginawa ng human warships ang kanilang makakaya upang harangin sila. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Chekong ang higit pang mga sundalo ng Black Ink clan upang pigilan ang mga tao. Habang nag-aaway ang magkabilang panig, ang orihinal na tuyong larangan ng digmaan ay napuno ng mga ilog ng dugo habang hindi mabilang ng mga tao sa magkabilang panig ang nasawi. Sa huli, hindi napigilan ng East-West Army ang hiwalay na puwersa mula sa Black Ink clan. Kahit na ginawa nila ang kanilang makakaya, napakakaunting tao sa kanilang panig. Sa pagpigil ni Chekong at ng kanyang army sa mga tao, nagawa pa ring umalis ng territory lords kasama ang mga 8th grade Black Ink disciples at ilang libu-libong sundalo ng Black Ink clan. Sa matinding labanan, ginamit ng magkabilang partido ang lahat ng uri ng kamangha-manghang secret techniques at divine abilities. Maging ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na alam na ito o ang territory lords na nakaisip nito, alam nila na ang pag-aaway na ito ang magtatakda ng magiging trend ng buong Great Evolution Theater. Walang sino man sa kanila ang magpipigil ng kanilang kapangyarihan sa gayong pakikipaglaban, lahat sila ay naglalabas ng kanilang mga nakatagong trumpo sa pag-asang maayos ang mga bagay-bagay dito minsan at para sa lahat. Makalipas ang isang oras, sa kaibuturan ng kawalan, ang mga pinsala ng Royal Lord ay lumala. Sa harap ng walang humpay na pag-atake ng Old Ancestor, hindi niya nagawang panatilihing ligtas ang sarili kahit na itinoon niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagtatanggol sa sarili at pagtakas. Kung magtatagal ito, mamamatay siya bago siya bumalik sa Royal City. Hindi niya inaasahan na isang araw ay malapit na siyang mamatay. Mula noong araw na siya ay naging isang Royal Lord, palagi siyang naniniwala na siya ay naging immortal at hindi nasa Syra. Gayunpaman, 30,000 taon na lamang ang lumipas, at ito lang ang unang digmaan na naganap sa kanyang sarili laban sa isang Old Ancestor. Hindi sumagi sa isip niya na ang babaeng Old Ancestor na ito ay magkakaroon ng kakayahang pumatay sa kanya. Kung ikukumpara sa iba, naging Royal Lord lamang siya sa napakaikling panahon. Nasa kanyang paningin ang Royal City, at hanggat nagtitiyaga pa siya ng ilang sandali, makakakonekta siya sa kanyang Black Ink Nest at magagamit ang kapangyarihan nito. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pagkakataong iyon. Nang papasok na ang kalungkutan, nakita niya ang malaking bilang ng Black Ink clansmen na sumagip sa kanya mula sa Royal City. Sa pagkakataong iyon, tuwang-tuwa siya. Marshal Pick, Kabanata 5258. Kaawa-awang Royal Lord. Ang wika ng tao ay isang sining. Ang magkabilang lahi ay nagkaroon ng komprontasyon sa isa't isa sa hindi mabilang na taon, at bagamat ang Black Ink clan ay minamalas ang mga tao, sa pag-aakalang dapat silang maging kanilang mga subordinate at alipin, sila ay patuloy na naiimpluwensyahan ng human race. Halimbawa, ang mga gawi at kasabihan ng mga tao ay banayad na nakaimpluwensya sa Black Ink clan sa mga nakaraang taon. Narinig ng Royal Lord ang isang 8th grade Black Ink disciple na nagsabi na bawat ulap ay may silver lining, at maraming daan palabas. Sa oras na iyon, ibinasura niya ito, na iniisip na ito ay isang bagay na sasabihin lamang ng isang talunan, at ito ay ganap na kalokohan. Gayunpaman, sa wakas ay natanto niya na may ilang katotohanan sa kasabihan pagkatapos ng lahat. Sa pinakakritikal na sandali, ilang territory lords at ilang 10,000 sundalo ng Black Ink clan ang darating para iligtas siya. Parang may silver lining para sa kanya. Sa likod niya, mas naging agresibo ang mga pag-atake ng Old Ancestor. Maliwanag na nakita rin niya ang mga Black Ink clansmen na iyon.
Gusto niyang patayin ang Royal Lord bago sila magsama-sama, ngunit malamang na hindi niya makamit ang layuning iyon sa oras na inilaan. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang kalagayan, hindi makatutuhanang isipin na kayang pigilan ng iilang Black Ink clansmen na ito ang Old Ancestor. Bagamat mayroong ilang Territory Lords, 8 8th grade Black Ink disciples, at ilang 10,000 sundalo ng Black Ink clan, hindi iyon sapat para harangin ang Old Ancestor kung determinado siyang masira ang kanilang mga linya. Sa makatuwid, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, inilabas ng Royal Lord ang kanyang Divine Sense at lihim na nagpadala ng utos sa Territory Lords na papunta sa kanya. Nagulat saglit ang Territory Lords bago napuno ng determinasyon ang kanilang mga mukha. Ang makapal na Black Ink strength ay nagsimulang kumulo mula sa mga katawan ng Territory Lords habang ang mga sundalo ng Black Ink clan ay nagawa na ito bago kumilos ang Territory Lords. Ang walang katapusang Black Ink strength ay nabuo sa isang napakalaking Black Ink cloud. Habang mabilis na umalis ang Black Ink strength sa kanilang mga katawan, naramdaman ng Territory Lords at ng kanilang mga nasasakupan ang kanilang sigla na humihina dahil sa hininga. Para sa Black Ink clan, Black Ink strength ang kanilang pundasyon, tulad ng kung ano ang World Force para sa Heaven Opening Realm Masters. Ang ganitong kabaliwan na gawa ay walang pinagkaiba sa isang Heaven Opening Realm Master na dumurog sa sarili nilang miniature universe. Sa pinakamagandang senaryo, ang kanilang paglilinang ay babalik, at sa pinakamasamang sitwasyon, sila ay direktang mawawalan ng buhay. Karaniwan, walang Black Ink clansmen ang handang gawin ang ganoong bagay. Gayunpaman, dahil ito ay utos ng Royal Lord, ang Territory Lords ay maaari lamang mag-obliga, hindi banggitin ang Black Ink clansmen sa ibaba ng Territory Lords. Sa sandaling naipasa ang utos ng Royal Lord, ang mas mababang ranggo ng mga sundalo ay nagsimulang walang habas na ilabas ang kanilang Black Ink strength. Malinaw na mas masunurin sila kaysa sa Territory Lords, kaya mas maaga silang kumilos. Sa kabilang banda, ang 8th grade Black Ink disciples ay tumakbo palabas sa malaking Black Ink cloud at sumugod sa gilid ng Royal Lord. Kahit na sila ay mga Black Ink disciples, na ang miniature universe ay napinsala ng Black Ink strength, ang Black Ink strength sa kanilang mga katawan ay hindi malinis. Kaya, hindi nito kayang suportahan ang secret technique na ihahagis ng Royal Lord. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila kailangang gayahin ang Territory Lords. Inaasahan ng Royal Lord na ang 8 na ito ay makakapidyo sa Old Ancestor kahit sandali. Sa sandaling iyon, sa inisyatibo ng Territory Lords, ang Black Ink strength ay lumakas mula sa ilang 10,000 Black Ink clansmen at naging isang Black Ink cloud, kung saan mas marami sa kanila ang namatay. Samantala, ang 8th grade Black Ink disciples ay dumaan sa Royal Lord at nakipag-away sa Old Ancestor. Kung ang 8 na ito ay mga ordinaryong 8th grade Heaven Opening Realm Masters, makakayanan nila ang isang Old Ancestor sa maikling sandali sa pamamagitan ng pagsanib puwersa. Gayunpaman, sila ay mga Black Ink disciples lamang, at kahit na sila ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm, sila ay mas mahina kaysa sa Territory Lords dahil sa pilitan nilang nilagpasan ang kanilang likas na limitasyon. Masasabing sila ang pinakamahinang 8th grade masters na posible. Ang mga ganoong nilalang ay hindi makakapidyo sa isang Old Ancestor kahit na sila ay magsama-sama. Isang beses lang nagamit ng 8th grade Black Ink disciple sa harapan ang kanyang espada bago siya pinugutan ng ulo ng Old Ancestor. Tumalsik ang dugo sa kanyang leeg, at ang walang ulo na bangkay ay natangay ng impact. Ang pag-atake na ginawa niya ay nagdulot lamang ng isang sugat sa laman sa figurine ng Old Ancestor. Upang makalusot sa pagharang ng mga 8th grade Black Ink disciples na ito sa pinakamaikling panahon, itinoon ng Old Ancestor na si Xiao Xiao ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-atake at hindi man lang nag-abala sa pagtatanggol sa sarili. Iyon ay dahil alam niya na kung magpapatuloy ang labanan, maaaring maibalik ng Royal Lord ang mga bagay-bagay, at ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay mauubos. Pagkatapos ay ipinatong niya ang isang palad sa isang 8th grade Black Ink disciple, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang figure at ang kanyang World Force ay naging gulo. Halata na nataman ang kanyang miniature universe. Hindi man lang siya pinabayaan ng Old Ancestor ng pangalawang tingin. Habang dumaan siya sa kanya, ang 8th grade Black Ink disciple na ito ay sumabog sa ambon ng dugo. Nang makita iyon, ang iba pang 8th grade Black Ink disciples ay namutla. Noong lumaban sila sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa East-West Army noon, napagtanto na nila na may malawak na agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Bagaman ito ay isang malaking pagkakaiba, ito ay hindi sapat upang madama nila ang kawalan ng pag-asa. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto nila na sila ay ganap na walang kapangyarihan upang harapin ang Old Ancestor. Gayunpaman,
bilang Black Ink Disciples, maaari lamang nilang sundin ang Royal Lord. Maging ang mga Territory Lord ay handang isakripisyo ang kanilang sarili upang tulungan ang Royal Lord, pabayaan sila. Sa makatuwid, pagkatapos na patayin ang dalawang Black Ink Disciples, ang iba sa Black Ink Disciples ay hindi nagatubili na buhayin ang kanilang mga kapangyarihan at ipalaganap ang kanilang miniature universe upang takpan ang kawalan. Bawat miniature universe ay parang hala, at para makaalis, ang Old Ancestor ay maaari lamang basagin ang miniature universe na ito. Ito lang ang naiisip nilang paraan para pabagalin ang Old Ancestor. Sa sandaling ipalaganap ng 8th grade Black Ink Disciples ang kanilang miniature universe, ang Old Ancestor Xiao Xiao, na ang ekspresyon ay palaging kalmado at walang malasakit, ay hindi maiwasang magmukhang malungkot at nanlulumo. Kung may pagkakataon, mas gugustuhin niyang ibalik ang mga Black Ink Disciples na ito at iwaksi ang Black Ink Strength sa kanilang katawan sa halip na patayin sila. Gayunpaman, alam niyang hindi na maliligtas ang mga Black Ink Disciples na ito kahit na ibalik sila sa panig ng mga tao. Kung wala ang suporta ng Black Ink Strength, hindi ma-accommodate ng kanilang small universe ang kanilang cultivation at sila ay hindi maiiwasang sumabog. Marahil ang kamatayan ang pinakamagandang pagpapalaya para sa kanila. Isang liwanag ang lumiwanag sa paligid ng figure ng Old Ancestor, at ang kanyang world force ay biglang lumundag. Direkta niyang sinira ang unang miniature universe na nagsilbing hala, pagkatapos ay ang pangalawa, pagkatapos ay ang pangatlo. Nang makalusot siya sa kanilang pagharang, ang 8th grade Black Ink Disciples sa likod niya, na nakaupo ng naka-cross legs, ay naging lubhang mahina. Ang mga ilusyon na multo ng kanilang miniature universe ay nasira, at ang kanilang world forces ay baliw na tumakas mula sa kanilang mga katawan. Ang kanilang miniature universe ay winasak ng Old Ancestor. Kapag nawala ang kanilang world forces for good, mawawalan sila ng buhay, maliban na lang kung may paraan sila para maayos ang kanilang miniature universe bago iyon. Gayunpaman, kahit na agad nilang ubusin ang Profound Yin Spirit Fruits, hindi pa rin maaayos ang kanilang miniature universe. Matapos malusutan ng Old Ancestor ang kanilang pagharang, ang miniature universe ng mga Black Ink Disciples na ito ay nabasag tulad ng mga sirang salamin. Ang mga pagsisikap ng Black Ink Disciples ay hindi nawalan ng saysay. Bagamat napigilan lang nila ang Old Ancestor ng ilang hininga, gumamit ang Royal Lord ng secret technique para lumunin ang Black Ink Cloud na nabuo mula sa Black Ink Strength ng Territory Lords at Black Ink Clan na mga sundalo. Ang Royal Lord, na orihinal na walang sigla at mahina, ay biglang naging masigla. Gayunpaman, wala siyang intensyon na makipag-away kay Old Ancestor Xiao Xiao. Sa halip, inilagay niya ang lahat ng kanyang panibagong lakas sa pagtakas patungo sa Royal City. Bagamat nasa mas mabuting kalagayan na siya ngayon pagkatapos gumamit ng napakaraming Black Ink Strength, hindi iyon ang kanyang sariling kapangyarihan at sa gayon ay medyo hindi tugma sa kanya. Hindi niya gagamitin ang secret technique na ito kung may iba pang paraan sa kasalukuyang krisis. Hanggat makakabalik siya sa Royal City, maaari niyang gamitin ang Black Ink Nest para itaboy ang Old Ancestor. Iyon ang kapangyarihan na kaya niyang kontrolin ayon sa gusto niya. Sa sandaling nalagpasan ni Old Ancestor Xiao Xiao ang blockade ng ilang 8th grade Black Ink Disciples, nakita niya ang Royal Lord na sinusubukang tumakas. Siguradong hindi siya papayag na mangyari iyon. Sa kanyang kaliwang palad, ipinanganak si Yin at Yang, at sa kanyang kanang palad, nahayag ang kaguluhan. Habang pinagdaop niya ang kanyang mga kamay, naging pula ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, itinutok niya ang isang daliri sa Royal Lord, na tumatakbo palayo. Bagamat tila hindi siya gaanong nagpapuwersa sa kanyang daliri, ang Royal Lord ay napailing sa kanyang kaibuturan. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at inilabas ang lahat ng Black Ink Strength na katatapos lang niyang kainin. Ang Black Ink Strength na iyon ay naging isang marahas na agos na tumama patungo sa Old Ancestor. Habang nagsasagupaan ang mga brutal na puwersa, naramdaman ng Royal Lord ang matinding kapangyarihan na bumasag sa Black Ink Strength at tumusok sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng paglabas ng itim na dugo mula sa isang sariwang sugat. Ang ikinakilabot niya ay may kakaibang kapangyarihang namumuo sa kanyang sugat na hindi niya kayang paalisin. Bumulusok na naman ang kanyang aura, at lalo siyang nanghina kaysa kanina. Sa pag-aakalang mawawalan na siya ng buhay, itinaas niya ang kanyang tingin at nakitang hindi na gaanong nakakatakot ang Old Ancestor. Natuwa siya, iniisip na kahit na ang secret technique na tinamaan sa kanya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, hindi madali para sa Old Ancestor na gamitin ito. Nang samantalahin ang pagkakataon, agad siyang tumakas. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay natigilan sa parehong lugar saglit, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa paghabol sa kanya. Sa likod nila,
ang mga bangkay ng mga territory lords at mga sundalo ng Black Ink Clan ay nakahover sa kawalan. Kadalasan, ang mga territory lord na ito at ilang libu-libong sundalo ng Black Ink Clan ay hindi lahat ay mamamatay. Kahit na inilabas nila ang kanilang Black Ink strength para ubusin ng Royal Lord, ang ilan sa kanila ay nakaligtas sana. Gayunpaman, maging ang mga feudal lord o maging ang mga territory lord, ang Royal Lord ay hindi nag-atubiling ay absorb ang lahat ng kanilang Black Ink strength. Habang ganap niyang i-activate ang kanyang kapangyarihan, inilabas niya ang bawat bit ng Black Ink strength sa kanilang mga katawan. Masasabing ang mga territory lords na ito at ang mga sundalong Black Ink Clan ay pinatay ng Royal Lord. Nagbayad sila ng malaking halaga para lang mabigyan siya ng pagkakataong tumakas. Sa labas ng Royal City, ang East-West Army at ang Black Ink Clan Army ay nakakulong pa rin sa isang matinding labanan. Nagtagumpay ang humans, kaya walang duda na ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay nasa talo. May dalawang dahilan kung bakit naging ganito. Una, ang Black Ink Clan Army ay nakakalat sa paligid. Sa kaliwang bahagi ng Royal City, kailangan nilang harangin ang mga human soldiers, habang ang ilan sa kanila ay kailangang manatili sa kanang bahagi ng Royal City upang harapin ang mga paparating na Universe Worlds. Bukod dito, ang ilang territory lords ay nagdala ng ilang 8th grade Black Ink disciples at 100,000 Black Ink Clan na sundalo upang iligtas ang Royal Lord. Para sa kadahilan ng iyon, 400,000 Black Ink Clan na sundalo lamang ang nakikipaglaban sa humans ngayon. Pangalawa, ang kolektibong lakas ng Black Ink Clan ay makabuluhang hangina sa paglipas ng mga taon. Ang 400,000 Black Ink Clan na sundalong ito ay hindi maihahambing sa mga mula sa Great Evolution Pass na nakasagupan ng North-South Army. Ang Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass ay pawang mga elite. Gayunpaman, ang mga nasa labas ng Royal City ay binubuo ng maraming kapalit para sa mga namatay sa mga nakaraang labanan, kaya ang kanilang karaniwang kapangyarihan ay bumagsak. Higit pa rito, mayroong 12 ng mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nakibahagi sa laban na ito, kaya hindi nalabanan ng Black Ink Clansmen ang humans kahit na may bentahe sila sa bilang. Sa ganoong sitwasyon, nangyari ang isang bagay na nakakatakot sa Black Ink Clan. Ang kanilang haligi ng lakas, ang Royal Lord, ay bumabalik mula sa kawalan, mukhang ganap na duguan at bagbog. Sa kasalukuyan, ang Royal Lord ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Patuloy na bumulwak ang itim na dugo mula sa sugat sa kanyang dibdib, at habang may orihinal na 2 pakpak sa kanyang likod, isa na lang sa kanila ang natitira ngayon. Kalimutan ng mga tao, kahit na ang mga territory lord ay hindi pa nakita ang Royal Lord ng napakahina noon, na nagpakita na siya ay dumanas ng malaking pagkatalo sa kanyang pakikipaglaban sa Old Ancestor. Ang Royal Lord ay hindi pa bumalik sa Royal City, ngunit sa sandaling makapasok siya sa hanay ng kanyang Black Ink Nest, kumonekta siya dito at baliw na kumuha ng enerhiya mula dito. Sa susunod na sandali, lumitaw ang figure ni Old Ancestor Xiao Xiao at ang 2 nangungunang masters ay nagsagupaan sa itaas ng Royal City. Martial Peak, Kabanata 5259. Sunod-sunod na pagpatay. Sumambulat ang marahas na pagsabog habang nagsasalpukan ang World Force at Black Ink Strength. Ang espasyo sa paligid ng Royal City ay nabaluktot at nabasag dahil sa bigat ng sagupaan. Bagamat ang 2 nangungunang masters na ito ay nagpalitan ng mga galaw sa ilang pagkakataon malapit sa Royal City sa nakalipas na 100 taon, ang labanan sa araw na ito ang pinakamatinding. Parehong alam ng humans at Black Ink Clansmen na ito ay isang buhay at kamatayang labanan. Ang nakakatakot sa Black Ink Clansmen ay na kahit na ang Royal Lord ay may suporta ng Black Ink Nest, siya ay nasa isang malinaw na kawalan. Mahirap itong tanggapin ng Black Ink Clan. Kailangang malaman ng isang tao na sa tulong ng Black Ink Nest, ang Royal Lord ay maaaring gumamit ng mas malaking kapangyarihan kaysa sa karaniwan. Maaaring sabihin na hanggat ang Royal Lord ay nasa saklaw ng Black Ink Nest, walang Old Ancestor ang makakapantay sa kanya. Gayunpaman, ito ay ganap na kabaligtaran ngayon. Walang mali sa Black Ink Nest. Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing sumiklab ang labanan, palaging may 2 o 3 territory lords o 8th grade Black Ink disciples na nanatili sa likod upang pigilan ang mga tao na maglunsad ng palihim na pag-atake at itakwil ang epekto ng labanan sa pagitan ng 2 nangungunang masters para hindi mapahamak ang high-grade Black Ink Nest. Kasabay nito, hindi mabilang na mga mapagkukunan ang ibubuhos sa Black Ink Pool upang gawing enerhiya at maabsorb ng Black Ink Nest. Ang Royal Lord ang problema dito. Masyadong matindi ang kanyang mga sugat, kaya kahit na ngayon ay may tulong na siya ng Black Ink Nest, hindi pa rin niya kayang pantayan ang Old Ancestor. Kung napatay ang Royal Lord, paano mabubuhay ang iba pang Black Ink Clansmen?
Pagkatapos ng maikling sandali ng takot at pagkabalisa, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay naging mas mabangis. Ang katotohanan na ang Royal Lord ay nasa kawalan ay hindi naging dahilan upang mawalan sila ng lakas ng loob na lumaban. Sa halip, ang kanilang survival instincts ay nag-apoy. Napansin ito ng mga pinuno ng East-West Army. Agad na inutusan ni Xiang Shan at Liu Jiping ang mga sundalo ng tao na bigyang diin ang depensa upang sila ay makapagtiyaga sa isang mahabang pakikipaglaban sa mga sundalo ng Black Ink Clan. Ang malalim na puwersa ay umaalon habang nagsasalpukan ang dalawang hukbo. Naapektuhan ng labanan sa pagitan ng dalawang nangungunang masters, ang Void mismo ay nasira. Ang Royal Lord ay nasa isang lalong battered na estado. Bagamat siya ay dehado, sa tulong ng Black Ink Nest, isa pa rin siyang mahirap pakitunguhan. Ang Old Ancestor ay naglunsad ng ilang nakamamatay na pag-atake, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay napatunayang walang saysay. Sa halip, siya ay halos nasugatan ng husto ng samantalahin ng Royal Lord ang isang pagkakataon na mag-counter-attack. Dahil dito, napagtanto niya na kailangan niyang maging mas maingat sa pagharap sa kalaban na ito. Alam niya na ang isang Royal Lord ang pinakamakapangyarihang master sa Black Ink Clan na kapantay ng Old Ancestor, kaya hindi madaling pumatay ng isa. Gayunpaman, ang pagkakataong ito ay mahirap makuha. Siya ay gumugol ng 100 taon sa pagsisikap na hubugin ang kinalabasan ng digmaan, kaya napakahiyang kung siya ay mabaigo sa huling sandali. Kaya naman, kailangan niyang subukan ito kahit anong mangyari. Makalipas ang 1 oras, nakahanap na ng pagkakataon ang Old Ancestor Xiao Xiao. Kung paanong ang Black Ink Nest ay tila tumigil sa paggana ng maayos para sa isang maikling sandali, siya ay nagbigay ng Divine Ability sa Royal Lord. Isang hindi handa na Royal Lord ang nataman ng Divine Ability at sa isang iglap, siya ay nilamon ng isang nakasisilaw na liwanag. Kasabay nito, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay umungol habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang mga labi. Hindi ito isang pagkukunwari sa pagkakataong ito. Noong nakipagpalitan siya ng mga galaw sa Royal Lord sa nakaraan, nagpakita siya ng mga palatandaan na nasugatan siya sa ilang mga pagkakataon, ngunit ang mga iyon ay halos lahat ay gawa lamang na ginawa niya. Sa pagkakataong ito, nasaktan talaga siya. Sa sandaling gumawa siya ng hakbang, nagpadala rin ang Royal Lord ng isang nakamamatay na pag-atake sa kanya. Sa halip na iwasan ang pag-atake, tiniis niya ito para hindi niya palalampasan ang pagkakataong patayin ang kanyang kalaban. Habang namatay ang ilaw, nahayag ang anyo ng Royal Lord. Isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa mga mata ni Old Ancestor Xiao Xiao. Ang Divine Ability ay hindi nagbunga ng inaasahan niyang resulta. Kahit nahamlin na pa ang kanyang kalaban, nagawa pa rin niyang lumaban. Kung patuloy niyang pipilitin ang Royal Lord, mapipilitin itong lumahok sa isang labanan na kapwa mapanirang. Sa oras na iyon, maaaring hindi na siya makaligtas. Dito dapat magtapos. Lihim siyang napabuntong hininga. 100 taon na ang nakalipas mula nang magsimula siyang maghanda para sa araw na ito, kaya nakakahiya na sa huli ay hindi siya nagtagumpay. Sa sinabi nito, hindi ito isang kaayla-hilakbot na kinalabasan. Hindi bababasa, naabot nila ang layunin na itinakda ni Xiang Shan bago sila umalis mula sa Wind at Cloud Pass. Tahimik na sumang-ayon ang dalawang nangungunang masters na itigil ang labanan ng biglaan, na direktang nakaimpluwensya sa dalawang hukbo na nakakulong sa isang matinding labanan. Naguguluhan pa rin ang mga sundalo ng Black Ink Clan, ngunit inaasahan na ng humans ang magiging resulta nito. Sa makatuwid, sa sandaling itigil ni Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang pag-atake, nagsimulang umatras ang human warships. Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang Old Ancestor ay nanunood sa kanila, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay hindi maglalakas loob na habulin ang mga tao at hinahayaan lamang silang umalis kahit na nagdurusa ng labis sa kanilang mga kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tao ay nasa ilang daang libong kilometro na ang layo. Bagamat marami sa mga barkong pandigma ang nasira, ang humans ay isang mapanganib na puwersa pa rin at tiyak na may lakas na makisali sa isa pang labanan. Sa likod ng mga tao ay ang Old Ancestor na tahimik na nakatayo doon. Hindi siya kumibo, hindi rin siya umatras, na para bang may hinihintay siya. Sa ganoong katahimikan, ang Black Ink Clan Army ay nakaramdam ng pagkahilo, na para bang isang bundok ang dinidiin sa kanila, na naging dahilan upang sila ay hindi mapakali. Unti-unting lumipas ang oras. Ilang sandali pa, nagkagulo ang mga sundalo ng Black Ink Clan. Hindi ito maaaring makatulong, dahil higit sa 10 universe world na puno ng array ang lumipad sa Royal City. Sa kasalukuyan, nakikita na nila ang mga kumikinang nahanay sa mga universe world na iyon, kaya't sila ay darating ng hindi nagtagal.
Humigit kumulang 30% ng mga sundalo ng Black Ink Clan ay nasa kanang bahagi pa rin ng Royal City dahil hindi sila nakibahagi sa nakaraang labanan. Ang kanilang trabaho ay palaging harangin ang Universe Worlds, na hindi nagbago. Sa katunayan, nagawa nila ang isang mahusay na trabaho. Maliban sa unang pagkakataon na hindi nila sinasadyang hinayaan ang isang fragment ng isang Universe World na tumama sa Royal City, nagawa nilang pigilan ang lahat ng Universe World sa mga sumunod na laban. Gayunpaman, nagbayad din sila ng malaking halaga para dito. Minsan, ang mga Universe World na ito ay mabilis na darating. Dumating sila sa Royal City halos kasabay ng humans. Minsan, mahuhuli sila, hindi lilito hanggang sa umatras ang mga tao. Ito ay tila bahagi ng diskarte ng mga tao, na gamitin ang mga Universe World na ito upang pigilan ang mga sundalo ng Black Ink Clan. Ang humans ay mayroon ng mas kaunting mga tao sa kanilang panig sa simula, kaya kung hahayaan nila ang Black Ink Clan na pagsamasamahin ang lahat ng puwersa nito, ito ay magiging isang mahigpit na laban para sa kanila. Ito ang pinakamabagal sa pagkakataong ito mula noong nagsimulang gamitin ng mga tao ang Universe Worlds para salakayin ang Royal City. Hindi tiyak kung nagkataon o sinadya. Ang parehong army ay tumigil sa pag-atake sa isa't isa, at ang dalawang nangungunang masters ay tumigil sa kanilang laban. Ito ay hindi hanggang sa sandaling ito na ang Universe World sa wakas ay dumating. Nang walang anumang pagkagambala, hindi magiging mahirap para sa mga Black Ink Clansmen na ito na harangin ang Universe Worlds. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw ang Universe Worlds, ang Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples, na nanatili sa kanang bahagi, ay nagsimulang kumilos. Isang Territory Lord ang unang sumulong, ngunit sa sandaling kumilos siya, naramdaman niya ang isang mapanganib na aura na bumalot sa kanya. Sa sumunod na sandali, isang napakalaking puwersa ang sumabog sa kanyang isipan, na nagdulot sa kanya ng matinding pananakit sa kanyang ulo na nagpalamig sa kanya sa lugar. Alam na siya ay inatake, ang Territory Lord ay namangha. Bukod dito, ang umatake ay walang iba kundi ang Old Ancestor, na nanatiling hindi kumikibo at tahimik habang umaaligid sa kawalan. Hindi naintindihan ng Territory Lord kung bakit ginamit ng Old Ancestor ang kanyang spiritual energy para salakayin siya dahil ang kanyang kalaban ay ang Royal Lord. Tahimik na naghaharap ang dalawang nangungunang masters, kaya kunwari, kapag nagmamadaling kumilos ang isa, tiyak na magre-react ang isa. Sa makatuwid, kahit na ang Territory Lord ay namangha, hindi siya natakot. Iyon ay dahil naniniwala siya na ililigtas siya ng Royal Lord. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay mali. Nakatayo lang roon ang Royal Lord at tahimik na nakatitig sa Old Ancestor. Sa susunod na sandali, sumugod siya patungo sa Territory Lord na naapektuhan ng Soul Secret Technique niya at iniunat ang kanyang kamay, pagkatapos ay madali niya itong pinugutan ng ulo. Nagsimulang bumulwak ang itim na dugo mula sa leeg ng Territory Lord habang ang Old Ancestor na si Xiao Xiao ay mabilis na bumalik sa kanyang orihinal na lugar na may ulo sa kanyang kamay. Ang nanlalaking mga mata ng ulong ito ay nagmungkahi na ang Territory Lord ay hindi nagbitiw bago siya mamatay. Sa isang kisap mata, isang makapangyarihang Territory Lord ang nawalan ng buhay. Ang iba pang Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples, na akmang kikilos, ay natigilan at nakatitig ng mapagbantay kay Old Ancestor Xiao Xiao, nag-aalala na papatayin din niya sila. Hindi nagtagal, sila ay napanatag na ang Old Ancestor Xiao Xiao ay tumigil sa paggawa ng panibagong hakbang matapos patayin ang unang Territory Lord. Nanatili siyang nakatayo doon. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroong walang ulong bangkay sa larangan ng digmaan at ang Old Ancestor Xiao Xiao ay may hawak na sariwang ulo sa kanyang kamay, lahat ng Black Ink Clansmen ay iisipin na ito ay isa lamang ilusyon. Natarante silang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang kumilos ang Old Ancestor. Dahil natapos na ang labanan, bakit niya pinatay ang isang Territory Lord sa puntong ito? Lalong naguluhan sila sa katotohanang wala man lang reaksyon dito ang Royal Lord. Dahil sa kanyang kapangyarihan, hindi magiging mahirap para sa kanya na pigilan ang Old Ancestor. Gayunpaman, nakatayo lang siya doon, walang ginagawa. Ang Universe World ay mabilis na lumalapit, kaya kung hindi nila ito pipigilan ngayon, huli na ang lahat. Sila ang makakaharap sa puot ng Royal Lord kung masira ang Royal City. Sa makatuwid, kahit na ang mga Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples na ito ay maingat, wala silang ibang pagpipilian kundi ito pa rin ang kanilang tungkulin. Gayunpaman, ang parehong bagay ay nangyari muli. Sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang, sila ay nilamon ng isang malaking pakiramdam ng panganib, na naging sanhi ng mga ito upang ma-root sa lugar. Kasabay nito, nawala ang Old Ancestor. Lumitaw muli ang Old Ancestor Xiao Xiao makalipas ang ilang sandali,
na parang hindi pa siya gumagalaw, ngunit may isa pang ulo sa kanyang pagkakahawak. Isang kakaibang ingay na nagmumungkahi na isa pang territory lord ang nawalan ng buhay ang narinig mula sa panig ng Black Ink Clan. Ikinasindak nito ang mga sundalo ng Black Ink Clan. Ang dalawang taong napatay ay mga territory lords. Ang Old Ancestor ay magkasunod na kumilos at madaling pinugutan ng ulo ang dalawang territory lords. Iminungkahi nito na kung hindi siya pinipigilan ng Royal Lord, maaaring patayin ng Old Ancestor ang sinuman ayon sa gusto niya kahit na siya ay nasugatan. Ang ikinagulat nila ay hindi pa rin nagre-react ang Royal Lord. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 beses na kumilos ang Old Ancestor, sa wakas ay napagtanto nila ang isang bagay. Ang mga territory lords na pinatay niya ay ang mga nagkusa na harangin ang Universe Worlds. Sa partikular na pag-target sa 2 territory lord, ang Old Ancestor ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe. Papatayin niya ang sinumang maglakas loob na kumilos. Ano ang sinusubukan niyang makamit? Determinado ba siya na pigilan sila sa pagharang sa Universe Worlds? Panoorin lang kaya nila. Iyon ay kabalbalan. Ang Royal Lord, na tahimik mula noong siya ay bumalik sa Royal City, ay hindi na nakatiis habang siya ay umungal. Huwag kang masyadong lumayo. Lumingon ang Old Ancestor Xiao Xiao upang tumingin sa kanya na may isang pares ng mga mata na walang awa. Pagkatapos, sa susunod na saglit, muli siyang kumilos. Dahil naranasan ang nangyari kanina, ang mga territory lords at 8th grade Black Ink disciples ay nag-iingat sa anumang ginawa ng Old Ancestor. Nang makita siyang nawala, dali-dali nilang itinaas ang kanilang mga bantay. Karamihan sa mga territory lords at 8th grade Black Ink disciples ay magiging ligtas, ngunit palaging may isang taong hindi pinalad. Marshall Pick, Kabanata 5260. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Walang mga ingay na nagmumungkahi na nagkaroon ng away. Nang muling lumitaw si Old Ancestor Xiao Xiao sa kanyang orihinal na lugar, nahawakan niya ang isang territory lord sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito ay isang territory lord na buhay at sumisipa, hindi lamang isang ulo. Bagamat ang territory lord ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Old Ancestor Xiao Xiao, na tila hindi gaanong nagpapuwersa sa kanyang kamay, hindi niya nagawang makawala sa kanyang pagkakahawak kahit gaano pa siya kahirap. Tinitigan ng Old Ancestor Xiao Xiao ang galit na Royal Lord at itinaas ang kanyang walang dungeons na baba sa isang mapanuksong paraan. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Pagkasabi niya nun, mas pinalakas niya ang kamay niya. Habang lumalakas ang kanyang world force, isang nakakatakot na pressure ang pumiglas sa territory lord. Hindi nagtagal, lumiit ang anyo ng territory lord at sunod-sunod na tunog ng mga basag ng buto ang narinig. Sa isang nakakatakot na tingin, siya ay nagpupumiglas ng husto habang nakatingin sa direksyon ng Royal Lord, na nagsusumamo sa kanya. Sir Royal Lord, iligtas mo ako. Isang pahiwatig ng salungatan ang sumilay sa mga mata ng Royal Lord, ngunit hindi nagtagal ay nagpasya siyang huwag kumilos. Hindi mabilang na mga sundalo ng magkabilang lahi ang nanood habang ang Old Ancestor, na nakatayo sa pagitan ng 2 hukbo, ay piniga ang territory lord hanggang mamatay kasama ang kanyang world force. Sa ilalim ng napakalaking pressure, ang Territorio Lord kalaunan ay sumabog, ang kanyang dugo at laman ay nagkalat. Ang Black Ink Clansmen ay nagalit, ngunit sa kaibuturan, sila ay natakot din. Ang Old Ancestor ay paulit-ulit na gumawa ng hakbang at pinatay ang 3 Territory Lords, na nagpunta upang ipakita kung gaano siya dominante. Sa kabilang banda, ang Royal Lord ay nakatingin lamang sa gilid ng walang ginagawa. Nasa awkward na sitwasyon sila. Walang Royal Lord ang handang makita ang kanyang territory lords na pinatay nang hindi man lang sila sinusubukang iligtas, dahil magkakaroon iyon ng malaking epekto sa kanyang awtoridad. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya kikilos ay dahil lamang sa hindi niya nagawang iligtas ang kanyang mga nasasakupan. Tila ang Royal Lord ay mas malubhang nasugatan kaysa sa naisip ng territory lords. Sa makatuwid, kahit na pinatay ng Old Ancestor ang 3 territory lords at tinutuya siya sa ganoong kagalit-galit na paraan, ang Royal Lord ay maaari lamang magsukal ng insulto. Ang Territory Lords ay hindi maglalakas loob na gumalaw ng isang kalamnan. Kung wala ang tulong ng Royal Lord, hindi nila magagawang palayasin ang Old Ancestor na determinadong pumatay kahit gaano pa sila kaingat. Dahil ang Territory Lords ay nanatiling hindi kumikibo, ang kanilang mga nasasakupan ay hindi rin manggahas na kumilos. Ang lahat ay nakatayo lamang sa parehong lugar, sabik na para silang nakaupo sa mga pin at karayom. Kahit na hindi sila kumilos, ang Universe Worlds ay hindi titigil sa paglapit sa Royal City dahil doon. Mahigit sa 10 paghinga pagkatapos mamatay ang 3 Territory Lord, dumating ang Universe Worlds. Dahil sa malapit,
Kung hindi pa rin sila aaksyon, ang 30% ng mga sundalo ng Black Ink Clan na nakatalaga sa kanang bahagi ng Royal City ay matatamaan. Sa panahong iyon, hindi lamang sila masasaktan o mamamatay, ang Royal City ay mawawasak din. Hindi alintana kung gumawa sila ng isang hakbang o hindi, sila ay mapapahamak. Sa wakas ay hindi na kinaya ng isang territory lord habang naghagis siya ng isang marahas na secret technique sa Universe Worlds. Kasabay nito, nanatili siyang mapagbantay laban sa Old Ancestor. Ang ikinagulat niya ay kahit na ikinulong siya ng Old Ancestor gamit ang kanyang aura, hindi niya ito sinubukang patayin. Dahil dito ay nakaramdam siya ng kasiyahan, na parabang nakatakas lang siya sa pintuan ng kamatayan. Sa ganoong precedent, nagsimula na ring kumilos ang iba pang mga sundalo ng Black Ink Clan. Sa sandaling iyon, ang hindi mabilang na secret techniques ay nabuo sa isang itim na torrent na binomba ang Universe Worlds. Gayunpaman, nanatiling hindi kumikibo ang Old Ancestor. Nang makita iyon, nakahinga ng maluwag ang mga sundalo ng Black Ink Clan. Tila sa kanila na hanggat nananatili sila sa parehong lugar sa halip na lumipat, hindi sila papatayin ng Old Ancestor. Gayunpaman, iba ang katotohanan. Ang Old Ancestor ay matiyagang naghahanda para sa araw na ito sa nakalipas na 100 taon. Sa tuwing makikipag-away siya sa Royal Lord, kailangan niyang magpanggap na hindi gumaling ang kanyang mga sugat habang pinipigilan din ang ilan sa kanyang kapangyarihan para hindi matuklasan ng Royal Lord ang katotohanan. Hindi madaling linlanggan ang isang Royal Lord, kaya naging patuloy na pakikibaka para sa Old Ancestor Xiao Xiao sa nakalipas na 100 taon. Ang kalamangan na naipon niya sa mga nakaraang taon ay ganap na itinago ng Old Ancestor, at nang magkaroon ng pagkakataon, pinakawalan niya ang kanyang buong lakas laban sa kanyang kalaban. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakita siya ng pag-asa na pumatay ng isang Royal Lord, at kung hindi dahil sa mga Territory Lords at mga sundalo ng Black Ink Clan na sumugod mula sa Royal City kanina, nagtagumpay sana siya. Hanggat namatay ang Royal Lord, walang ibang makakapantay sa kanya at malapit ng ganap na sakupin ng humans ang Great Evolution Theater. Ang gayong tagumpay ay hindi pa nangyari dati sa kasaysayan. Sa una, nagkaroon siya ng pagkakataon na magtakda ng isang president para sa buong human race, ngunit ang kanyang plano ay nabigo ng mga Territory Lords at Black Ink Clan na mga sundalo. Bagamat marami sa mga Territory Lords, 8th grade Black Ink Disciples, at Black Ink Clan na mga sundalo ang namatay sa proseso, hindi pa rin nasisiyahan si Old Ancestor Xiao Xiao. Dahil hindi niya nagawang wakasan ang buhay ng Royal Lord, walang kabuluhan kahit gaano pa karaming mga Territory Lord at Black Ink Clan na sundalo ang napatay niya. Masasabing nagalit siya mula noong pinangunahan ng mga Territory Lord na ito ang mga sundalo ng Black Ink Clan na magbigay ng kamay sa Royal Lord. Ang 100 taong pagsisikap ay nasayang dahil sa kanila, at hindi na magkakaroon ng ganoong pagkakataon muli sa hinaharap. Pagkatapos magdusa ng gayong pag-urong, ang Royal Lord ay palaging mag-iingat sa kanya. Nang bumalik ang Royal Lord sa Royal City at makipagpalitan ng mga galaw sa kanya, alam niya na wala ng pag-asa na patayin siya, maliban kung determinado siyang mapahamak kasama niya. Bagamat hindi niya nagawang patayin ang Royal Lord, mailalabas niya ang kanyang galit sa ilan sa mga nakakainis na Territory Lord na ito. Ang Royal Lord ay hindi maglakas loob na pigilan siya, ni hindi niya ito nagawa. Kaya naman, tahimik lang siyang nanonood. Sa katunayan, umaasa pa siya na mas marami pang Territory Lord ang papatayin ni Old Ancestor Xiao Xiao. Bagamat walang ideya ang Royal Lord kung anong uri ng kamanghamanghang secret technique ang ginamit ni Old Ancestor Xiao Xiao para pumatay ng Territory Lord sa isang kisap mata, pagkatapos gamitin ito ng 3 beses, natitiyak niya na ang secret technique na ito ay kailangang maging lubos. Nakakaubos ng enerhiya. Iyon ay dahil kahit na siya ay isang Old Ancestor, hindi niya posibleng mapugutan ng ulo ang isang Territory Lord nang walang pagsisikap. Siya ay kasing lakas ng isang Old Ancestor, kaya nagkaroon siya ng kumpiyansa na gumawa ng ganoong paghatol. Iyon ay dahil hindi rin posible para sa kanya na pumatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ng madali, maliban kung ginamit niya ang kanyang Royal Lord secret technique na gagamitin lamang sa mga sandali ng matinding pangangailangan. Gayunpaman, kapag ang Royal Lord secret technique ay naikast, ang Royal Lord mismo ay mahihina ng ilang sandali, na isang malaking disbentaha sa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, hindi kailanman ginamit ng Royal Lords ang trump card na ito maliban kung talagang kinakailangan. Pagkatapos ng nakaraang labanan, ang Royal Lord ay nasugatan at tumakas pabalik sa Royal City sa kaguluhan, ngunit hindi ito tulad ng Old Ancestor Xiao Xiao na ganap na hindi nasaktan. Kung paulit-ulit niyang gagamitin ang secret technique na ito, malapit na siyang maubusan ng stamina, na magbibigay sa kanya ng opening para makaganti.
Gayunpaman, hindi niya masabi sa mga territory lord ang tungkol sa kanyang mga haka-haka, at hindi rin niya maiutos sa kanila na pukawin ang Old Ancestor. Kaya naman, tahimik lang siyang nanonood. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay hindi na muling kumilos. Natural na naisip niya kung ano ang binabalak ng Royal Lord. Bukod pa rito, kung patuloy siyang gagawa ng hakbang sa puntong ito ay walang pagkakaiba sa pagpilit sa Royal Lord na makisali sa isang buhay o kamatayang labanan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi papayag ang Royal Lord na masira ang Royal City kahit na ano paman. Iyon ay dahil ang kanyang Black Ink Nest ay nasa Royal City at napakahalaga sa kanya at sa buong Black Ink Clan sa Great Evolution Theater. Sa tahimik na pagpapalitang ito, ang dalawang nangungunang masters ay bawat isa ay tahimik na nagbigay ng konsesyon upang hindi masira ang huling bahagi ng katahimikan. Ang halaga na kailangang bayaran ng Black Ink Clan ay ang buhay ng tatlong territory lords at ang gulo na nangyari. Ang Universe Worlds ay nananakot, kaya kahit na ginawa ng mga sundalo ng Black Ink Clan ang lahat ng kanilang makakaya para harangin sila, pinalampas nila ang pinakamagandang pagkakataon na kumilos dahil sa pananakot ni Old Ancestor Xiao Xiao kanina. Sa sandaling nabasag ang Universe Worlds, ang mga pagsabog ng mga naka-install na array ay tumakip sa walang laman at ang mga fragment ng universo na may iba't ibang laki ay umulan sa Royal City. Hindi mabilang na mga sundalo ng Black Ink Clan ang namatay habang nanginginig ang Royal City sa epekto. Maliwanag na ang mga sundalo ng Black Ink Clan sa kanang bahagi ng Royal City ay hindi nagawang itakwil ang mga Universe World na ito. Kasunod ng utos ni Chekong, ang mga sundalong nakipagsagupaan lang sa human sa kaliwang bahagi ay pumunta upang tumulong. Sa kabutihang palad, pareho ang Old Ancestor at ang mga tao ay hindi nag-react dito. Habang nagre-rally ang mga sundalo ng Black Ink Clan, sa wakas ay nagawa nilang pigilan ang lahat ng Universe Worlds. Ilang 10,000 sundalo ng Black Ink Clan ang napatay sa proseso, at ang Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City ay lubhang napinsala, na nawala ang hanggang 30% ng lupain nito. Maraming mga istruktura sa Royal City ang pinatag. Tanging ang Black Ink Nest ng Royal Lord ang nanatiling ganap na buo. Iyon ay dahil palaging may ilang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples na nagbabantay sa Black Ink Nest. Gaano man katindi ang labanan sa pagitan ng mga karera, hindi sila kailanman gagalaw sa kanilang mga pwesto o hahayaan ang anumang bagay na makapinsala sa Black Ink Nest. Unti-unting nawala ang ingay. Ang Black Ink Clan Army ay ganap na nabugbog. Matapos titigan ang Royal Lord saglit, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay pumulupot sa kanyang mga labi at nginisyan. Pagkatapos, lumingon siya at sumigaw. Atrez! Sakay ng Purifying Black Ink Battleship, malakas na ipinasa ni Xiang Shan ang isang utos sa pamamagitan ng kanyang Divine Sense. Atrez! Ang human warships ay tumalikod at nagtungo sa pasulong na base habang nasa likuran, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas natapos na ang labanan. Sa deck ng Dawning Light, bumantong hininga si Yang Kai. Bago magsimula ang labanan, nakatanggap siya ng isang lihim na utos mula kay Xiang Shan na umahan patungo sa Royal City at sirain ang Black Ink Nest kung may pagkakataon. Kahit na isa itong high-grade Black Ink Nest, halos wala itong defensive strength. Dahil sa katotohanang si Yang Kai ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, hanggat nakalapit siya, madali niya itong sirain. Siya ang pinakaangkop para sa trabahong ito dahil isa siyang master ng Dao of Space. Mula nang magsimula ang digmaan, si Yang Kai ay naghahanap ng ganoong pagkakataon, ngunit walang pagkakataon para sa kanya na kumilos. Dahil sa kanyang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivation ngayon, hindi mahirap para sa kanya na makalapit sa Black Ink Nest gamit ang instantaneous movement, ngunit hindi niya matalo ang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples na nakabantay doon. Sa sandaling lumitaw siya, papatayin siya ng mga ito bago niya masira ang Black Ink Nest. Halos 150 taon na ang nakalipas mula nang dumating ang East-West Army sa Great Evolution Theater. Sa paglipas ng mga taon, ang East-West Army ay nakipagsagupaan sa Black Ink Clan sa 8 pagkakataon, at sa bawat pagkakataon ay nagagawa nilang pumatay ng marami sa kanilang mga kaaway. Masasabing sa digmaang ito, napakalapit na nila sa tagumpay, ngunit sa huli ay hindi nila naabot ang kanilang layunin. Bilang Old Ancestor Xiao Xiao ay palaging nagpapagaling sa Yang Kai Small Universe, siya ay may akses sa impormasyon na ang karaniwang mga sundalo ay hindi. Sa makatuwid, alam niya ang pinakahuling plano, kaya sa sandaling makita niya ang nasugatan na Royal Lord na bumalik sa Royal City, alam niyang hindi magtatagumpay ang plano. Gayunpaman, ang resulta ay hindi kakilakilabot.
Ang mga sundalo ng Black Ink Clan na responsable sa pagprotekta sa Royal City ay halos kalahating patay na ngayon na higit sa kalahati ng Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples ay napatay. Kung hindi dahil sa katotohanang maaaring gamitin ng Royal Lord ang Black Ink Nest para palakasin ang sarili, madali sana nilang sirain ang Royal City. Sa kasamaang palad, ang Royal Lord ay nakabalik na buhay. Sa tulong ng Black Ink Nest, mayroon pa rin siyang kapital para hilahin ang Old Ancestor Xiao Xiao pababa kasama niya sa kamatayan.